It's the season to be jolly. Paano pa naman? Tuwing dumarating ang huling buwan ng taon, bukod sa Pasko, may isang bagay na inaabangan ng bawat empleyado, ang 13-month pay. Pero alam mo na ba kung saan ito ilalaan? Sa bagong gadget ba? Mag-travel o i-save for future purposes? Alamin kung saan ito nagsimula at paano ito dapat gamitin. Noong 1970s, ipinasa ang Presidential Decree 851 na nag-aate sa private employers na magbigay ng 13-month pay. Layunin nitong tulungan ang mga manggagawa na makasabay sa gastusin lalo na tuwing Kapaskuhan. Ito ay mandatory na ibinibigay ng employer. Alright, so 13-month pay is mandatory ng isang institution sa isang private sector. Yung mga benefit is for the rank and file individuals or employees. So legally required siya ng Presidential Decree 851 and kailangan siyang sundin. And ang nagpapatupad nito actually yung DOLE or Department of Labor and Employment. Ang 13-month pay ay katumbas ng isang buwan na basic salary mo sa loob ng 12 buwan o isang taon. Iba ito sa bonus dahil ang bonus ay discretionary o depende sa kumpanyang iyong pinapasukan. Ang deadline po ng 13th-month pay dapat po maibigay ito on or before December 24. Dagdag pa ng DOLE, kung may problema sa employer o hindi naibigay ang iyong 13-month pay, ay makipag-ugnayan sa kanilang ahensya upang matulungang masolusyonan ang iyong problema. Tumutulong kami, meron kaming conciliation mediation services sa aming National Conciliation Mediation Services. Tinutulungan namin sila maghanap ng solusyon. Iba-iba po kasi yung sitwasyon, kaya hindi po tayo makapag-recommend ng specific solution. But it would help kung sila po ay lalapit sa DOLE para po makapag-usap sila at tutulungan sila ng aming conciliator mediator para makahanap po ng solusyon na akma po sa kanilang sitwasyon na pinapahalagahan po yung management prerogative at pinapahalagahan po yung karapatan ng ating mga manggagawa. Sa ating mga Pilipino, it is a sudden surge of financial freedom kung tawagin. Meron tayong finances na biglang pumasok and most people doesn't know how to handle it properly. So ngayon, sagutin ko yung question based on intention. What's your intention doon sa 13th month? Ano ba yung nararamdaman natin pagka nakatanggap tayo ng sudden surge of cash flow? Iniisip ko, ikaw ba yung tipo ng Pilipino na gusto mong magbayad ng utang or mag-clear off ng debt? So, isipin natin, lahat ba to pambabayad? Hindi ko advice yon. Ang advice ko, set aside. Marami ka bang utang or malaki ba ang utang mo? Ang hirap nun kapag marami ka ng utang, malaki pa yung utang mo. So we can address it by avalanche method or snowball method. Iba-iba yung pwede nating i-gawin, but the thing is kailangan pagdating ng pera nakaset aside na. Kailangan natin i-consolidate yung mga naging utang natin. Listen natin, saan ba? Tao? Application ba to? Credit card ba to? Sino yung may pinakamalaking interest? Unahin natin yun. Magkano ba yung kaya nating iset aside? Ikaw ba yung tipo ng tao na kapag natanggap mo yung 13th month pay mo, ay pambili ko to ng regalo, panghanda ko to, Noche Buena, kaya gusto ko mabigyan ko yung mga inaanak ko, yung magulang ko makapag-pay off ako or yung mga kapatid ko. Hindi ko advice actually na pagdating ng 13th month, doon ka palang bibili ng gifts. Pagdating ng bare months, bumili ka na. Kasi magugulat ka, pagdating ng December, halos tapos mo na yung kailangan mo ng regaluhan. Papasok pa lang yung pera. Bare months pa lang, bumili ka na paunti-unti. Unti-unti ka na mag-check out, unti-unti ka nang magtingin-tingin. Ang problem kasi sa atin yung emotion. Nade-delay tayo, mahal ang delay. Kailangan regaluhan si ganito. Anong sasabihin natin? Uy, ano lang yan, Pero kapag nakapaghanda tayo, excited na ako, mabuksan mo yung gift ko. Kasi nakapaghanda. Gusto mo ba mag-travel?
Okay, sige, pag-usapan natin. Pagdating ng 13th month ko, gusto ko doon sa malamig na magta-travel. Or bakit ka magta-travel? Do you want to create memories with your family? Do you want to spend time with your jowa? No? Or do you want to move on? No? So may mga reason, kailangan kailangan naka-specify siya. Bakit ko gustong mag-travel? Mental health ba? Importante yon, no? So kung gusto mo mag-travel, saan? Kung kailangan ng by plane, bumili ka ng ticket ahead of time. You have to study the place. Kasi minsan sa mga clients ko na travelers, ang sinasabi nila is, na-compute ko yung gastos, kaso pagdating ko doon, mahal pala ng pagkain. No? So kailangan alamin mo yung lugar sa mo gustong pumunta. Ano ba? Hotel ba? Or gusto mo ng immersion? Gusto mo ba makipag-interact sa locals? Or gusto mo lang makita yung festival nila? No? So, kailangan malinaw yon. At lahat yon ay nauuwi sa pagpaplano. Ito yung gusto kong iiwan talaga. Huwag mong ubusin lahat ng 13th month sa pagbabayad ng loan. Huwag mong ubusin sa pagbibigay ng gifts. Huwag mong ubusin sa pagta-travel. Save and invest. Now, siguro, most financial advisors, ito yung maya-advise. Save muna. Bakit save muna? Kasi kailangan mo ng emergency fund. What if something happens? Ano mangyayari? Maglo-loan na naman tayo. And then, ikot-ikot na naman. Ang masakit doon, minsan naglo-loan pambayad ng loan. Di lalo kang nabaon sa interest, no? So, save muna. Save tayo ng emergency fund. Save tayo sa mga e-wallets, no? May mga binibigay sila malalaking interest rates, na daily interest rates. Ito yung mga tipo ng tao na ang kaya lang i-save ay, let's say, 200 pesos per week. Digital savings yan. Hindi yun masakit, hindi mo mararamdaman. Actually, it's like 1 meal a day lang yon, no? Para sa mga masisipag magtrabaho, 1 meal a day lang yon. No, 200 pesos a day, isipin mo na lang nagmerienda ka, and then a week may 1,000 ka, and then a month may 4,000, 5,000 ka. Digital savings. Pero of course, ang problem ko kasi, no, pagdating sa savings is tumataas yung amount, pero yung value bumababa because of the inflation. And natural ang inflation. No, kapag hindi nagkaroon ng inflation, then collapse na siguro yung economy. No, kailangan may inflation. And kung nagsisave ka lang, bumababa yung value niya, tumataas yung amount. So, all of this is about planning. No? Nag-loan tayo or nagkaroon tayo ng debt kasi hindi tayo nakapagplano ahead of time. Ang 13-month pay ay hindi lang dagdag kita. Ito ay pagkakataon para maging mas handa sa susunod na taon. Deserve mo ng bagong gadget, mag-travel in and out the country, or bumili ng bagong sasakyan. Pero paalala, planuhin at paghandaan ng mabuti kung saan ito gagamitin.